maaasahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, Number 1 sa Visayas, RMN, at Number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras mga kasama, 7:42 ng umaga. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Tinatayang 600,000 pesos na halaga ng ari-arian na nasunog dyan sa may Dato Udin Sinsuat. Headlines. Dalawang lalaking drug suspect arestado sa bypass ng Police Station 3 sa Cotabato City. Headlines. Runner ng droga arestado rin sa bypass operation ng Police Station 4 sa Poblacion 6. Headlines. 8 hanggang 9 na talampakan ng sawa nasagip sa loob ng isang bahay sa Cotabato City. Headlines. Mga kandidato naman sa Maguindanao del Sur nagkaisa para sa payapa at patas na halalan. Headlines. MILF at MNLF nagkaisa para sa payapang BARM elections. Headlines. Malnutrisyon naman sa mga bata sa BARM patuloy na hamon. Headlines. Mga taga-LDS nananawagan na pausahin ang proseso ng claims sa right of way para sa government projects. Headlines. At MOSD BARM pinapalawak ang scholarship at academic ties sa Malaysia. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Magandang umaga po mga kasama. Ngayon po ay Wednesday, July 29, 2026. Sumasa niyo na po mga kasamang Diretso Balitang Cotabato. Ako ang inyong magiging tagapaghatid balita, Radyoman Ebs Abang. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. At sa detalye ng mga balita mga kasama, tinatayang 600,000 pesos na halaga ng mga ari-arian ang natupok ng apoy matapos sumiklab ang sunog sa barangay Tamuntaka, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte na tumupok naman sa ilang mga establishmento. Kabilang ang isang pet clinic, mga phone shop, printing shop at RTW shop. Ayon kay Bureau of Fire Protection, Deputy Fire Marshal SFO3 Anwar Kasan, mabilis umano na naupula ang apoy at walang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente habang patuloy na inaalam ang sanhi ng insidente. Napula ang apoy mga kasama bandang alas 11 ng umaga na nag-iwan naman ang nasabing danyos at sinasabing mula sa kisame sa likod ng isang establishmento ang apoy.
is bigla na lang doon lumabas yung makapal na usok sa likod ng tindahan nila. Both side kasi ito siya, hindi natin malaman kung saan talaga doon sa dalawa na nag-start yung boy. Estimated damage namin doon sa structure series, umabot po tayo ng 600,000 po. Yes sir, yes sir. At 8 establishment po ang natupok ng apoy. Maliban sa isa na slightly burn lang po. Yung oras po ng tawag is 10:23 ng umaga at minutes po nandun na po kami. Natapos po 11:12 po ng umaga po ang fire po niya. Yes, yes sir, no? Apat doon sa remittance po natin, nasali po doon sa nasunog sa na establishment. Ang according doon sa kwento ng dalawang Nadamay rin ng mga kasama sa sunog ang isang minivan na nakaparada lamang sa likod ng establishmento. Sa ngayon ay hindi pa mabatid ang eksaktong dahilan ng sunog, ngunit hindi isinasantabi ng mga bumbero na ito ay maaaring electrical sparking. Sa kabila nito ay wala namang naitalang sugatan o nasawi sa insidente, ngunit nag-iwan ito ng pagkasira ng mga ari-arian, lalo na sa mga paninda ng mga negosyante sa nabanggit na stall. Actually, sir, yung sa likod nila, sir, is may bekan, dalawa na bekan. Yung isa doon kay sa RTW is meron pa siyang nakaparking na minivan at ito'y nasali rin, no? Nasali rin sa nasunog. Doon naman sa kabila. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:47 ng umaga mga kasama. Sa ibang balita naman, timbog sa drug bypass operation ng Police Station 4 Drug Enforcement Team ang di umano'y runner ng iligal na droga matapos masakote alas 9:50 kagabi sa bahagi ng Purok 6, Old Market, Barangay Poblacion 6, Cotabato City. Kinilala ni Police Station 4 Commander Police Major Eduardo Malikdem ang suspect na si Saddam Ali, 32 anyos, hiwalay sa asawa, fish vendor, residente sa nasabing barangay. Nakuhanan ng suspect ng isang maliit na plastic sachet na naglalaman ng suspected drugs na may bigat na 0.1 gram na nagkakalaga ng 680 pesos. Swak sa selda ng Istasyon 4 ang suspect at maharap naman sa kasong paglabag sa RA 9165. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa kulungan din mga kasamang bagsak ng dalawang drug suspect matapos masakote ng PNP Station 3 sa bypass operation alas 11 kagabi sa bahagi ng Purok Talaingid, Barangay Tamuntaka 1, Cotabato City. Kinilala ni Police Station 3 Officer in Charge sa Police Captain Nura Rahma Abdullah ang mga suspect na sina Haider Unos, 30 anyos, street level individual, taga Barangay Tambak sa Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte, at si King Bago, 45 anyos, residente ng Purok Talaingid sa Tamuntaka 1 sa nasabing lungsod. Nasamsam sa operasyon ang dalawang maliit na plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu na may bigat na 0.1 gram na nagkakahalaga ng 680 pesos. Maharap ang dalawa sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:48 ng umaga mga kasama, natagpuan naman ng mga otoridad ang isang tinatayang 8 hanggang 9 na talampakang sawa sa loob ng kanilang bahay sa Rosary Heights 6, Cotabato City alas 7:15 ng umaga kahapon. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office kasama ang Bureau of Fire Protection, Cotabato City Fire Station at matagumpay nilang nahuli ang sawa ng ligtas. Matapos ang retrieval operation, inilipat ang sawa sa City Veterinarian's Office para sa tamang pag-aalaga at pagproseso. Muli ring pinaalalahanan ng CDR ang limong publiko na huwag tangkaing huli ng mga ligaw na hayop at sa halip ay agad na ipagbigay alam sa mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa ibang balita pa rin mga kasama, nagpapatuloy ang operasyon ng Cotabato City Transport and Traffic Management Center, katuwang ang Public Safety Office laban sa mga pasaway na driver sa lungsod, maging ang mga estudyante nga nagpaparking sa labas ng kanilang mga paaralan na nagdudulot ng trapiko. Sinabi ni City TMC Chief Muinul sa panayam ng DXMY ngayong umaga na sanipuwersa sila maski mga barangay official upang makita ang sitwasyon ng mga lansangan kasabay ng pasukan ng mga mag-aaral. Mula sa kautusan ng alkalde ng lungsod ay sinugod ng mga kinaukulan ng mga institusyon na sinasabing may mga ganitong issue tulad ng isang high school sa bahagi ng Rosary Heights 1.
Yes, anyway, inaaraw-araw po natin yan. Ililinisin yung area po ng mga obstructions sa area. Katulad nga nung Monday, July 27 ba yun, pati mga area ng barangay, sine-check na rin natin kasi marami nagreklamo nga. Halos hindi na makadaan yung mga sasakyan nila, mga obstructions na parking. So yun, unang-unang pinunta natin dito po sa may RH4, dito po banda sa may Ocampo School. Kasi nakawala naman talaga yung mga maraming Sa kabilang banda mga kasama ay patuloy din ang clearing operation laban sa mga illegal vendor na nakakasagabal naman sa daloy ng mga sasakyan na bunsod ng lumalampas sa inilatag na palugid ng mga ito. Bagamat may mga inilaang parking area ang mga establishmento sa lungsod ay hindi pa rin ito sapat dahilan upang mapabilang ito sa mga hindi sinasanto ng traffic enforcer. Yan, hindi rin tayo nagpapabayad yan sa mga kinukordon nila yung kanilang mga harapan, mga establishment nila. Pero yun na nga, almost marami na kami na ikarga ng mga kagamitan na nilalagay doon. And at the same time, kinakausap natin yung establishment, bawal po yan. Dahil yan po ay road right of way. Hindi po yan kasama po sa building niyo na nabili. Sa public po yan. Kaya bawal po ikordon yung area na yan. Public yan ang mga park. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:51 ng umaga mga kasama, nananatiling napakataas ang antas ng malnutrisyon sa Bangsamoro Region. Sa Nutrition Summit 2026 na ginanap kahapon sa Cotabato City, inihayag ni BARM Health Minister Dr. Cadil Jojo Sinilinding Jr. na batay sa pamantayan ng World Health Organization WHO. Ang antas ng santing sa rehiyon ay kabilang sa kategoryang napakataas o very high at sa ilang pagsusuri ay naitala rin ang napakataas na antas ng wasting. Ayon sa opisyal, sinisikap ng Bangsamoro Region na maibaba ang malnutrition rate sa riyon mula sa 45.2% patungong 33.6% sa loob ng 7 taon. Gayunman, pagkalipas lamang ng 4 na taon, umakyat ulit ito ng 34.6%. Ang MOH, katuwang ang iba pang mga ministeryo, mga lokal na pamahalaan at mga katuwang sa pagpapaunlad ay nagpapatupad ng iba't ibang mga programa upang mabawasan ang malnutrisyon sa rehiyon. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Nagkaisa mga kasamang kandidato ang mga kandidato Commission on Elections o COMELEC Law Enforcement Agency sa Capitol Building ng Buluan ng Maguindanao del Sur sa paglagda sa Peace Covenant bilang paghahanda sa kaunaw ng Bangsamoro Parliamentary Elections. Bago ang covenant signing, nagsagawa ang Unity Walk mula Buluan Bridge patungo sa Provincial Capital sa Buluan na dinalawan naman ang mga opisyal ng COMELEC, Kapulisan, Philippine Army at mga kandidato. Kasunod dito mga kasama, ipinakilala ang mga kandidato mula sa iba't ibang distrito at political parties sa sinagawang Candidates Forum. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Oras mga kasama, 7:53 ng umaga. Tatak RMN. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan! Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party, PFP, for Bangsamoro, para sa Bangsamoro. Radyo mo nationwide. Oras mga kasama, 7:55 ng umaga. RMN News, Diretso Balitang Cotabato.
Tuloy sa ating balitan mga kasama, buong suporta ng mga commander ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front o MNLF sa patuloy na pagkikipagtulungan sa militar upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa nalalapit na kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Sa sinagawang Partners for Peace meeting sa 2nd Mechanized Infantry Makasag Battalion sa Lambayong Sultan Kudarat, kinalakay ng mga kinatawan ng Armed Forces of the Philippines, MILF, MNLF, lokal na pamahalaan at iba pang stakeholder ang pagpapalakas ng koordinasyon laban sa banta ng kapayapaan. Ninagdaan din ang isang Memorandum of Understanding o MOU sa ilalim ng Partners for Peace initiatives upang higit pang pagtibayin ang pagtutulungan ng mga panig. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Nagpasalamat mga kasama kay Member of Parliament Alindato Pagayaw, si Cotabato Regional and Medical Center Chief Dr. Ismael Dimarin matapos silang makatanggap ng isang unit ng garbage compactor kahapon. Sinabi sa DXMI ni Chief Dimarin na isa itong malaking tulong lalo't lumalaki at mas dumarami ang pasyente ng nasabing bahay pagamutan, kung kaya dumarami rin ang mga nakokolektang basura. Nabatid na ang mga garbage compactor truck na ipinamahagi ng mga miyembro ng parlamento ay mula sa kanilang Transitional Development Impact Fund o TDIF at ipinatupad naman sa pamamagitan ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy o MENDREBARM. Kami po ay nagpapasalamat kay Dato Pagaya sa kanyang binigay na garbage compactor. So ito po ay napakalaking halaga, napakalaking tulong itong bigay niya dahil po sa dumarami po ang aming basura, aming waste. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. 7:57 ang umaga mga kasama, hiniling ng stakeholders sa Lanao del Sur sa mga mambabatas ng Bangsamoro na mapagtibay o magpatibay ng mga batas na magpapausay sa proseso ng pagkuha ng claims sa road right of way at mapabilis sa pagpapatupad ng public infrastructure projects. Ang naturang panawagan ay pinabot ng mga stakeholders sa pagpupulong nitong Lunes kung saan humingi ng mga mungkahe at rekomendasyon ng mga mambabatas ng rehiyon hinggil sa Bangsamoro Transition Authority BTA Bill No. 364, isang panukalang batas na naglalayong obligahin ang pagsama-sama o pagsasama ng pondo para sa road right of way acquisition at makatarungang kabayaran o just compensation sa lahat ng proyekto ng pang-infrastruktura ng Bangsamoro Autonomous Region. Ayon kay BT Parliament Member Japar Apollo Micael Matalam, Chairperson ng Public Works Committee, nilalayo ng panukalang batas na magkaroon ng mas malinaw at organisadong sistema sa pagkuha ng mga pribadong ari-arian na kailangan sa kapakinabangan ng publiko. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Pinalalakas naman mga kasama ng Ministry of Science and Technology o MST ng BARM ang pagkikipag-ugnayan sa mga educational institutions sa Malaysia upang madagdagan ang scholarship opportunities at mapalawak ang akademikong kooperasyon para sa mga Bangsamoro Dreamers. Ito ay pinangunahan ni MST Minister at Member of Parliament Baileng Mandawil ang benchmarking mission sa Malaysia kung saan nakipagpulong ang delegasyon sa Philippine Embassy sa Kuala Lumpur Arab Malaysian Office for Educational Development o MOED at ilang kilalang universidad. Tinalakay sa mga pagpupulong ang posibilidad ng mas maraming scholarship grants, academic exchange programs, research collaboration at capacity building initiatives. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Bilang panguling balita mga kasama, mas marami pang magsasaka at mangingisda sa Soxargen ang tumanggap ng tulong mula sa pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng tumataas na gasto sa produksyon sa pamamagitan ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program o PAFFP ng pamahalang nasyonal. Sa ilalim ng PAF na ipinatutupad ng Department of Agriculture o DA, tumatanggap ng unconditional cash assistance ang mga kwalipikadong magsasaka ng palay, mais at tubo upang maibsan ang epekto ng tumataas na gasto sa gasolina at produksyon. Naglaan ang DA Region 12 ng kabuang 578.29 million pesos na pondo para sa 326,050 na benepisyaryo sa Soxargen ayon sa ahensya.
Target na makinabang sa programa ang 248,727 na magsasaka at mangingisda. Radyo mo nationwide. Alas 8 na po mga kasama ng umaga. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Morning muna sa ating mga viewers. Si Matwa Manguda ng... sabi niya dito, morning, Ismail Usman Alhad. Salamat. Samsudin Mama Saunda o si Samsudin Magid, kapayapaan ng eskwelahan sa Kilangan, Pagalungan, Maguindanao del Sur Senior High School. Dato Udog Matalam. At si Samsudin Mama Saunda naman ng Ligawasan SGA, good morning. Si Ma'am Evangeline De Los Santos, good morning. Helen Lungtad, magandang umaga rin kay Norlia Ismael Tuding Cadiz, kay Alia Abang at kay Rene Patilan, good morning. Mga kasama, yan na po ang kalipunan ng ating balitan ngayong umaga ho ng Wednesday, 29 sa buwan ng July 2026. Sa ngalan ng ating pong mga partners sa ating news center, Radyoman Daisy Mangon at Radyoman Julie Mapalaw sa digital and technical, Radyoman Ricardo Eric Madamba Jr. Samantala sa ating din pong partner, ang ating station manager, Radyoman Sir Erwin Kabilbigan. Ang inyong pong lingkod, Radyoman M. Sabang, magandang umaga, tatak, RMN. Radyo mo nationwide.